nagpupuri sa ating Panginoon at sa pagkakataon pong ito, tayo po ay muling mag-aaral ng kanyang mga salita. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat kung hindi po ninyo nalalaman ay kami pong family ay hindi physically na nakadalo. Last Sunday, gawa po na kami ay tinamaan nitong mga colds and coughs na alam natin ay usong-uso po ngayon. So, gaya po nga po kanina nung sinama natin sa prayer yung ating mga kapatid na sa ngayon ay dumaranas ng mga ganitong karamdaman. So, ito po ay lagana po ito ngayon, itong mga ganitong uri ng sakit. Kaya dapat po tayo lalong magpalakas ng ating resistensya at mag-ingat. So salamat po sa Panginoon dahil sa kanyang biyaya, sa kanyang providensya na kagalingan na kanyang ipinagkaloob sa akin at sa aking family. So bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay muling manalangin at humingi po tayo ng gabay at patnubay sa ating Panginoon. Tayo po yung manalangin. O Ama naming Diyos na banal, na makapangyarihan sa lahat. Tunay nga po, Panginoon, na wala kaming ibang dapat papurihan, kundi kayo lamang, Panginoon, gaya ng aming inawit, whom I have in heaven but thee, Panginoon. Salamat po, Ama, sa napakalaking biyaya ng kaligtasan na inyong pinagkaloob sa bawat isa, sa amin, sa iglesia ng CRC, Panginoon. Salamat po, Ama, sa patuloy na pagsustain nyo sa amin, ang patuloy na pagsama ng banal na Espiritu, Panginoon. At patuloy namin dalangin, Panginoon, sa umagang ito na samahan nyo kami sa aming pag-aaral, especially ang banal na Espiritu na nagmi-minister ng inyong mga salita. Nawa, Panginoon, kumilos ang banal na Espiritu sa aming kalagitnaan at ang inyong mga katotohanan lamang, Panginoon, ang siyang marinig namin, Panginoon, at patuloy na kayo ang siyang mapupuri at maitaas sa umagang ito, Ama. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Para po sa umagang ito, sa ating Sunday School, meron po tayong panibagong series dito sa libro ni Pastor Noel Espinosa na Christian Holiness. So, nung nakaraang po mga pagtalakay, ay tinalakay natin yung sins in the fellowship. At meron po tayong 3 lesson doon. Kung inyo pong maaalala yon, yung sa sins of the fellowship. So tinalakay natin doon yung Christian liberty. Tinalakay natin doon yung sins of extreme solitude. Yung ikaw ay laging nag-iisa o hindi ka nagpa-participate sa fellowship. At yung huli ay tinalakay ni Brother Adrian yung sins of the broken unity. So yun po yung 3 lesson na patukoy sa sins of the Christian fellowship. At ngayon pong umagang ito, mag-umpisa po tayo dito sa panibagong series na ito naman po ay yung tinatawag na sins of modern culture. So ano po ba itong sins of modern culture? So ito po yung ating pag-uusapan. At kung kayo po ay may mga copies nung kay Pastor Noel, either hard copy o ebook, ito po ay lesson 38. Sins of modern culture. So scriptural basis po natin ay Romans 12 verse 2. So sabi rito, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. So dito po sa sinulat ni Apostle Pablo na ine-exhort niya ang mga kapatid dito sa Roma na dahil sila ay iniligtas na ng Panginoon, meron na silang bagong buhay, sila ay genasified na by grace through faith ng ating Panginoon, ay hinihimok niya mga mananampalataya sa Roma na wag na munang bumalik, wag na muling bumalik sa mundo, bagkus be transformed by the renewal of your mind. Alam natin kanina, diniscuss yan doon sa preaching na ang banal na Espiritu patuloy na nagmi-minister sa atin sa tuwing ipinangangaral ang salita ng Diyos at sa tuwing tayo ay nagbubulay-bulay o nagbabasa, nag-aaral ng kanyang mga salita,
Ang banal na Espiritu ang nagtuturo sa atin. Sapagkat bakit po? Alam po natin na ang lahat ng nakasulat sa Biblia, ito ay kinasihan ng banal na Espiritu. So, kaya sa tuwing tayo po ay mag-aaral ng kanyang mga salita, lagi po nating hinihingi ang patnubay ng banal na Espiritu at umaasa lamang tayo sa kapangyarihan at pagtuturo ng banal na Espiritu para mailapat sa buhay natin ang mga salita ng Panginoon na ating pinag-aaralan. So sabi nga rito sa CSB Bible Study Notes, so sabi rito, holy living and worship of a holy God entail distance from the values of an unholy world where humankind is spiritually dead as result of sin. So alam po natin yan. No? Upang tayo ay lumakad sa kabanalan, dapat po tayong dumistansya. Dapat po tayong hindi na umayon sa takbo ng mundong ito na alam natin ang mundong ito ay kasalanan sapagkat ito ay nahulog sa pagkakasala. So sabi pa rito, since the age to come penetrates into the present evil age through God's saving righteousness in Jesus Christ, yung nga po yung sinabi natin kanina, Christians who live out the logic of the gospel must resist the values and thoughts, patterns of the secular world. So bilang mga mananampalataya na ang ground ng ating kaligtasan ay walang iba kundi dahil dun sa ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo, kailangan nating mag-resist, kailangan nating, gaya nga na sinabi kanina, merong laban, di ba? Yung flesh versus spirit. So sabi rito, we must resist the values and thought patterns of the secular world, itong mundong ginagalawan natin, and transform their values as God's Spirit renews their thinking, yung atin daw mga pag-iisip, and discern the will of God for their everyday living. So ito na po ang ating kalagayan ngayon bilang mga mananampalataya. Wala na po tayo sa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan o kapangyarihan ng mundong ito na kapangyarihan ng laman, pero nandun pa rin yung pakikipaglaban natin. Pero hinihimok tayo na wag na tayong mag-conform sa mundong ito, na ito yung dati nating buhay, ito yung dati nating ginagalawan, na meaning ito yung nag-govern sa buhay natin. Alam natin hanggat nandito tayo sa mundong ito, andyan pa rin ang puwersa ng mundong ito. Lalo na yung puwersa ng ating laman at indwelling sin. So magpatuloy po tayo. So sabi po rito, note, community is creation mandate. Ano po ibig sabihin nun? Tayo po bilang mga nilikha ng Diyos, no? Tayo po ay nasa isang komunidad. 'Di ba? Dito tayo ngayon sa Novaliches, sa CRC. Kung saan man tayo dito sa Quezon City nabubuhay, nasa isang komunidad tayo, nakasama natin ang mga tao na nilikha ng Diyos ayon sa kanyang imahe at sa kanyang likeness. So sabi pa rito, as God created nature, man must culture. Diba? Ito yung ginawa ng Panginoon. Inilagay niya si Adan at si Eva doon sa hardin na kanyang ginawa at ipinrovide niya ang lahat ng kanilang pangangailangan. Nilikha niya ang mga hayop, ang mga halaman at lahat ng may buhay. At ang sabi rito sa Genesis 1 verse 28, and God blessed them. And God said to them, be fruitful and multiply and fill the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea and over the birds of the heavens and over every living thing that moves on the earth. So bagamat ang mundong ito ay bumagsak sa pagkakasala, ang Diyos, alam po natin, ay nagplano ng isang pagliligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Ngunit, hindi niya hinayaan na matapos talaga itong mundong ito, na tupukin niya o sirain niya ang mundong ito. Alam natin, nung sa flood, nung sa baha na panahon ni Noah, halos nalipol ang lahat. Diba? Pero dahil sa biyaya ng Diyos sa kanyang katapatan na hindi niya hinayaan na magpatuloy ang bagay na yun, bagkus yung kanyang plano ng pagliligtas sa doon pa lamang sa Genesis 3 verse 15 ay nananatili yung kanyang katapatan. So hanggang sa
eto na po tayo ngayon, sa panahon natin ngayon, tayo po ay nagpapatuloy dito sa mundong ito. Ngunit bilang mga mananampalataya, kailangan po natin mag-ingat na hindi po tayo mahulog sa mga pagkakasala na dulot ng makabagong kultura na meron tayo ngayon. So, yun po yung ating mapag-aaralan sa umagang ito. So, sabi rito, everyone lives in the context of culture. Alam po natin yan. Lahat po tayo. Nabubuhay tayo sa context ng culture. Yung kanyang epekto sa atin, kadalasan hindi natin ito napapansin. Kasi nga, nagpapatuloy tayo sa mundong ito, di ba? Meron tayong routine. Ang iba sa atin, mga namamasukan. Ang iba sa atin, mga estudyante. Ang iba naman sa atin, yung mga kababaihan natin na nasa bahay lang sila, hindi sila nagtatrabaho. So, lahat tayo ay naiimpluwensyahan na kung anong kultura meron tayo ngayon. At nararanasan natin ang epekto niyan. So, sabi pa rito, in sinful man's culture, alam natin, ang mundong ito ay bumagsak sa pagkakasala. So, yun po yung tinutukoy dito na sinful man's culture. Ito po yung kultura ng mundong ito. It is often difficult to discern what is cultural versus moral. Ano po ibig sabihin nito? Example na lang po, yung mga usapin tungkol sa gender. 'Di ba? Siguro po nung unang panahon, mapapansin nyo, 'di ba? Ano 'yan eh, kumbaga nakakahiya 'yan eh. Kumbaga hindi mo talaga ipapakita kung ikaw ay isang transgender o sa tingin mo hindi yun yung gender mo, pero ito yung ibinigay sa iyong gender o kasarian, hindi mo sinasabi yun. Hindi mo yun, siguro, mga 20 years ago ba yun, Daddy Leo? O hindi lang siguro mga 30 to 40 years ago, di ba? Siyempre, takot na takot ka pag nalaman niya ng tatay mo, tiyak, bugbog sarado ka. At ayaw mo, naaasarin ka na ikaw ay ganon. Yun ang kultura noon, di ba? Pero ngayon, sila ay sinasabi ng lipunan na tanggapin sila, ipagdiwang sila. So, ang usaping ito, na alam natin sa salita ng Diyos, ito ay isang moral na usapin. Ito ay moral issue. Sinasabi, hindi, cultural na lang yan, hindi na yan moral issue. Diba? Kailangan i-accept na natin yan. Yan na yung makabagong ngayon eh. Ito na yung mga bago ngayon. Ano pa? Dati-rate, yung pananamit. Diba? So, kung titingnan natin ang kultura natin ngayon, siguro yung mga magulang natin na nabuhay noon, kumpara sa ngayon, masabi nila na grabe naman yung mga pananamit ng mga bata ngayon, masyado ng immoral. Pero sa kanila, hindi ito uso eh. 'Di ba? Ibig sabihin, hindi ito moral na issue. Ito na yung uso, ito yung cultural. So dahil nga sa sinful man's culture, napakahirap na malaman natin kung alin pa ba yung cultural o moral. Maliban na lang na tayo sa salita ng Diyos ay bibigyan tayo ng kaliwanagan o kaalaman. Kaya nga po pinag-aaralan po natin ang mga bagay na ito. Ano pa? Man is not a helpless slave of culture. Ano po ibig sabihin nito? So ang tao hindi siya helpless slave of culture, hindi siya biktima ng kultura o hindi siya isang slave. Bakit? Kasi, unang-una yung common grace. Alam natin na ito ay pinagkaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Yung buhay, lahat ng probidensya ng Panginoon, lahat ng naririto sa mundong ito, yung ulan, yung araw, yung mga trabaho natin, lahat yan. Common grace yan. At alam din natin na yung special o yung saving grace ng Panginoon na dumating sa pamamagitan ng kanyang biyaya sa pananampalataya kay Jesucristo, ito ay nagpapakita na kung paano natin tingnan ng kultura na ito, na hindi dapat tayo umayon. Kagaya nga nung binasa natin sa Romans 12 verse 2 na do not be conformed to this world.
So ito yung sinasabi rito sa ating pinag-aaralan. Man is not a helpless slave of culture. Ito ay wrong. At ano ang punto na gusto nating sabihin sa bagay na ito dito sa lesson ni Pastor Noel? So sabi rito, we apply modern to culture oriented to progress through reason and science. So parang sinasabi lang niya dito na yung word na modern, dun sa modern culture, ito ay nakapatukoy o oriented towards progress through reason and science. So ano na ba ngayon yung mga masabi natin mga ideolohiya, mga makabagong ideology o yung mga reasoning, di ba? Paano ba nagre-reason o nag-i-interact ang mga tao ngayon? At ang sensya, nakita natin napaka-advanced na sa ating mga cellphone, di ba? Sa pindot lang ng ating mga kamay, lahat na bukas na yung mundo. Makikita na natin kung ano nangyayari sa ibang mundo. Mabilis tayo makipag-usap, no? Mabilis tayong bigay ng ating saloobin sa social media, di ba? Minsan nagrarant tayo, ganyan. Minsan naman nagla-like tayo dun sa mga bagay na hindi tayo dapat mag-like o alam natin yan. Yan ang takbo ng ating kultura ngayon. So sabi rito, this is not about the philosophy that demarcates modern and postmodern. So, ito siguro hindi ko na po ito i-discuss kasi ito pong tinatawag na modern saka postmodern, ito po ay nakapatukoy doon sa philosophy. Kung kayo po ay nag-aaral ng philosophy, so yung modern, sila yung mga tinatawag na yung truth daw is meron pa ring universal truth. So sabi rito, universal truths could be used to explain reality. So may mga modernist na mga philosophers nung araw. Sino ba mga example ng mga modernist? Siguro sina Immanuel Kant, tama no? Sigmund Freud, no? Pero pagdating ng postmodernist, ito na yung sina John Paul Sartre, sino ba mga kasama niya? Siguro yung mga ilang atheists na rin ngayon. So sabi, postmodernist rejected the idea of universal truths. So wala nang universal truths. Kung ano tama sa'yo yan eh. Pananaw mo yan eh. Wala akong ano dyan, di ba? Kung yan tama sa'yo yan. Kung tama sa akin to, huwag mo akong pakialaman. Yun yung postmodern. Yun yung postmodernist. They rejected the idea of universal truths. Walang absolute truth o universal truth. And believe that reality is constructed through language, culture, and individual perspectives. Pero, ang sinasabi rito sa pinag-aaralan natin, hindi ito yung pinatawag nating modern culture. Ang modern culture this is about the way of life that is reliant on technology and human achievement. So, ito yung modern culture na tinatawag na tinutukoy dito. Ito ay tungkol sa pamumuhay na nakadepende na tayo sa teknolohiya ng mundong ito. Ano pa? Christianity promoted science and technology and biblical faith is not against as such. Alam niyo po ba yon? So, kaya sinabi to dito sa lesson na to, hindi ibig sabihin na yung technology ay tinitingnan natin na ito ay masama. Hindi yun ang pinupunto natin dito. Yung technology, hindi yan kasalanan, hindi yan masama. 'Di ba? Alam natin saan nanggagaling yung marumi, 'di ba? Sabi, nanggagaling sa loob. Yung labas, hindi yun ang nagpaparumi, 'di ba? So yung technology, yung science and technology, hindi yan masama. Yan ang ibig sabihin nito. Sino yung mga faithful na mga Christians na masasabi natin na ginamit ng Panginoon para mag-advance yung science and technology? So, nandiyan si Isaac Newton. Kilala niyo po ba si Isaac Newton? Di ba? So, siya ay isang theologian and one of the greatest scientists in history. He believed that God designed the universe and that gravity caused the planets to revolve around the sun. So, si Isaac Newton po, isang mananampalataya na ginamit ng Panginoon. So, kung wala siguro yung Newton's law, hindi ko alam kung paano tayo mabubuhay ngayon. 'Di ba? Lalo na po ako bilang isang engineer, no? Sino pa? Francis Collins.
Sino si Francis Collins? Siya ay isang director of the National Institutes of Health and a dedicated Christian who decoded the human genome. So yung pong mga makabagong teknolohiya pagdating po sa mga genome na nakakadetect po sila ng mga matitinding sakit at nakakapaggawa sila o nakakapag-formulate sila ng mga lunas sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga DNA, yan po ay isang breakthrough ng siyensya. At dapat po tayong magpasalamat sa Panginoon sa buhay ni Francis Collins na isang tapat na mananampalataya, na isang Christian na nag-aaral sila sa mga ganito at nakakatulong sila sa mga tao may mga malulubang sakit. Sino pa? Robert Boyle. Alam niyo po ba yung Boyle's Law? May mga engineer dito, alam niyo yan, ano? So, si Robert Boyle, siya isang Kristiyano who wrote commentaries on Scripture. Actually, ngayon ko nga po kagabi ko lang nalaman to, na si Robert Boyle pala, sumulat ng mga commentary. So, si Robert Boyle, siya po yung nag-formulate nung law na yung volume o yung Boyle's gas law, yung pressure po ng gas is inversely proportional dun sa volume. Ano po example niyan? Yung alam niyo po yung panturok, yung hiringgilya. Di ba yung hiringgilya may laman yon? So, pag tinulak mo ngayon yung hiringgilya, isabihin yung pressure, nilagyan mo ng pressure, ano mangyayari dun sa laman sa loob? Lalabas. So, ibig sabihin, yung volume niya, liliit kasi lumalabas eh. Pero yung pressure niya, tumataas kasi tinutulak mo ngayon yung laman nung... So, nakita natin yung mga tao ito na tapat sa kanilang pananampalataya na iniligtas ng Panginoon, binago ng Panginoon, no? Nakilala si Kristo. Sila yung mga ginamit ng Panginoon para mag-progress yung science and technology. At hindi lamang ang mga ito, marahil meron pa akong mga hindi nabanggit dito na mga tao na ginagamit ng Panginoon. So, ano po gusto natin puntuhin dito? Itong science, hindi ito ang Bible, hindi ito against sa science. Yun lang po yung gusto natin puntahin dito. Biblical faith is not against science. So, saan po tayo magkakaproblema? So, nagkakaproblema po tayo dito unang-una, dito sa modern culture, yung sin of the modern culture, dito sa sin of fanatic entertainment. O, alam natin yan. Gaya na sinabi natin kanina, cellphone mo, di ba? Facebook, Reels, yung mga shorts, mga ganyan, yung mga videos na yan. So, kung tayo ay masyado nang nahuhumaling dito sa mga entertainment na binibigay ng makabagong kultura na ito, na alam natin ito ay sadly puno ng pagkamakasalanan dahil sa pagbagsak ng mundong ito. Dito po tayo nagkakaproblema pagdating sa kasalanan. Sin of fanatic entertainment. So, again, clarification. So, sabi rito, the capacity of human enjoyment is a gift from God. So, gaya ng sinabi natin kanina, yung science, ito ay hindi masama. Biblical faith is not against science. Ito ay ginagamit ng Diyos para sa kanyang kaparaanan. Again, para sa kaluwalhatian niya pa rin. Siya pa rin napapapurihan sa mga bagay na ito. Gayon din naman itong human enjoyment. Ito ay regalo na galing sa Diyos. Kaya hindi ito masama. Pero bakit ito nagiging kasalanan? Kasi nagiging panatiko na tayo nito at ito na yung umuubos ng oras natin. So, ano sabi dito sa Ecclesiastes 5 verses 18 to 20? Sino pong gusto magbasa? Ecclesiastes 5 verses 18 to 20. Sabi ni Solomon, this is what I have observed to be good, that it is appropriate for a person to eat, to drink, and to find satisfaction in their toilsome labor under the sun, during the few days of life God has given them, for this is their lot. Moreover, when God gives someone wealth and possessions, and the ability to enjoy them, to accept their lot and be happy in their toil, this is a gift of God. They seldom reflect on the days of their life, because God keeps them occupied with gladness of heart. Ayun. So nakita po natin, di ba? Itong mga bagay na ito, mga mabubuting bagay, sabi rito, to eat and drink, find enjoyment, dun sa ating pinagtrabahuhan, which one toils under the sun, di ba?
i-enjoy natin kasi ito yung regalo. Regalo na mula sa Diyos. Siyempre, yung mga rewards natin sa ating pagkatrabaho, sa ating pagpapagal, no? Pero sabi rito sa 19, everyone also to whom God has given wealth and possessions and power to enjoy them and to accept his lot and rejoice in his toil, this is the gift of God. For he will not much remember the days of his life because God keeps him occupied with joy in his heart. So, hindi po mali, no, na tayo ay magkaroon ng enjoyment o ng mga leisure dito sa mundong ito. Dahil ito po, sa providensya ng Diyos, kasama po ito sa kanyang mga ipinagkaloob sa atin. Pero, finding pleasure in the good things of life is part of created humanity and not sinful. So, yan nga po yung sinasabi natin. What we rightly enjoy is a provision of God, including fun and for gratitude. Anong sabi sa 1 Timothy chapter 6 verse 17? Sino pong gusto magbasa? 1 Timothy chapter 6 verse 17. Si Sister Chazel kaya? Okay lang po. 1 Timothy Titus ba? Parang hindi yata siya Titus. First Timothy 6 verse 7, chapter 6 verse 17. Oh, 1 Timothy chapter 6 verse 17. Sige po. Ayun. So sinabi po ng 1 Timothy chapter 6 verse 17, ng Panginoon siya ang nagbibigay ng lahat. Sabi rito, kundi sa Diyos ang nagbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. For everything to enjoy. Yun yung sinabi rito sa ESV. So sabi rito, yun daw, yung mga mayayaman sa sanlibutan ito ay atasan mo na huwag magmataas, ni huwag umasa. So tayo bilang mga mananampalataya, kung tayo pinagpapala ng Panginoon, isipin natin na hindi tayo dapat maging doon, mapagmataas, o hindi tayong maging hindi mag-erode yung bagay na yon para tayo ay lumayo sa Panginoon at maging mapagmataas, mapuno ng pride. Kundi itong bagay na ito, makita natin na meron tayong gratitude, may pagpapasalamat tayo sa Panginoon. Na ini-enjoy natin itong mga bagay na ito. So again, clarification po, lahat po ng merong dito sa mundong ito na ipinagkaloob ng Diyos, pero inside the bounds ng salita ng Diyos, pwede po natin siyang enjoy. Ano po ba inside the bounds? Siyempre, alam natin, anything na magkakasala tayo, outside of the bounds na ito, ng provision ng Panginoon. Kahit yan ay nandyan, pero kung tayo ay mamumuhay sa kasalanan, na-discuss natin yan, Christian liberty, di ba? Meron na tayong kalayaan para hindi natin gawin yung mga bagay na yun. Pinalaya na nga tayo dun eh. So gamitin natin yung kalayaan natin para sa kabanalan, para sa edification ng ating iglesia, at para sa pag-ibig natin sa ating mga kapatid. Pero lahat ng bagay na ito, binigay ng Diyos sa atin, i-enjoy natin ito according sa sinasabi ng salita ng Diyos. Meron po tayo laging limits o bounds. Diba? So sabi rito, in the fallen world, forms of entertainment can be common grace or occasions of sin. So yun nga po. Diba? So common grace, bilang mga mananampalataya, ini-enjoy natin. No? Pero kapag hindi tayo nagbantay sa ating mga sarili, pwede itong maging occasions of sin o mga daan upang tayo ay mahulog sa mga pagkakasala. So naiintindihan niyo po ba to, yung sin of fanatic entertainment, no? So yung entertainment hindi siya masama, no? Pero kung ito ay magdudulot sa iyo ng kasalanan, siyempre maraming forms of entertainment di ba?
Siyempre yung wholesome, okay yan, di ba? Pero alam natin yung mga entertainment na malalaswa, entertainment na mapanira, di ba? O mamaya dadaanan yan dito sa mga susunod nating slides. Yun yung mga bagay na hindi tayo dapat maging doon, mag-conform doon o maging panatiko sa mga bagay na yan. Naisip ko nga dito yung tulpo yung ano ba yung palabas si tulpo? Anong tawag doon sa palabas ito? Sino po yung nanonood ng tulpo rito? Yung binak ko kasi mahilig manood ng tulpo yun Ang tanong ko po, yung bang tulpo, okay kaya yon? O dapat talaga medyo mapanuri tayo pagdating na... pasensya po kung may na-open sa akin yung laging nanonood ng tulpo Pero minsan po kasi nag-tune in ako sa tulpo. Hindi po maganda yung yung pinag-uusapan. 'Di ba? Parang hindi ko alam kung may tawag sa ganung form of entertainment na parang yung kahihiyan ng mga tao parang dinadala mo doon para makakuha ka syempre ng mga views sa mga ganyan. Pero ang totoo, 'di ba? Hindi ko alam kung dapat ba tayong tangkilikin ba natin si Tulpo, yung mga palabas si Tulpo na ganon. Siguro may mga bagay na may makukuha tayo, 'di ba? Nagiging aware tayo sa mga nangyayari sa paligid, lalo na kung ano yung mga anomalya. Pero most often than not, minsan yung mga pinag-uusapan doon sa tulpo, yung mga magsusumbong, magre-report, ganito yung ginawa, ganito yung nangyari. Tingin nyo ba, worth it ba yun na sayangin natin yung oras natin doon para magbabad tayo sa mga palabas ni tulpo? Parang hindi, di ba? Pero again, hindi ko po sinasabi na, sa CRC pala, bawal lang manood ng tulpo. Hindi po yun ang sinasabi natin dito Ang sinasabi po natin, kailangan po maging mapanuri po tayo doon po sa mga pinapanood natin. So sabi rito, ayan na po yan. When mindful, one's entertainment can erode into idolatry. Ayan, nagiging idol na si Tulpo. Di ba idol? Sabi niya, idol. Idol Rafi, di ba? Ayun. So sana po hindi po tayo nag-idol ng mga pinapanood natin kasi ito nga yung problema. Kapag hindi tayo naging mindful, if we are unmindful, minsan yung mga pinapanood natin na entertainment, nagiging panatiko na tayo nito. Eto. Ngayon, hit na hit yung mga K-pop, mga Koreans, di ba? So makikita po natin yan sa mga kabataan natin ngayon, mga forma, puro mga pang-Korean. Pag pumunta kayo sa mall, yung mga pagkain, puro Korean. 'Di ba? Sinusundan na natin yung takbo ng mga Korean. Gusto na natin maging Koreano. 'Di ba? Kulang na lang ganun yung mata mo para magmukha ka ng Koreano, 'di ba? Yung mga buhok, yung mga lahat, 'di ba? Bilang mga Kristiyano, hindi dapat tayo maging panatiko ng mga bagay na ito, 'di ba? Pero sorry po, kung meron po kayong damit na pang-Korean, hindi ko naman sinasabing bawal yan. Pero alam po natin, kapag ka ito ay naging idolatrous na o naging fanatic, kumbaga, ito yung tipong yung parang sinusundan mo na, kumbaga, hindi ka pwedeng maiwan. Hindi, dapat, ako lagi dito. Dapat updated ako. Ako lagi dapat. Yun. Delikado po yun. Nagkakaroon na tayo doon ng sin of fanatic entertainment. So sabi pa rito, entertainment eroding to fanaticism. So again, kanina sinabi natin, di ba? Yung entertainment, hindi masama yan, hindi kasalanan yan. Pero depende yan doon sa mga forms of entertainment at kung paano tayo tinatangkilik itong mga entertainment na ito. So una makikita natin dito, idolatrous admiration of celebrities. Ayan. Di ba? Paano ba nangyayari ito? Iniidolo mo na. Sino ba yung mga sikat na artista ngayon? Sorry po, hindi po kasi ako masyado nanonood ng mga artista ngayon Sino po ba yung mga sikat na artista ngayon? Coco Martin ba? O baka hindi na si Coco Martin, hindi ko alam Alden. Di ba? So, okay po yan. Minsan na-entertain tayo, nanonood tayo, kumakanta sila, ganyan. Wala po problema dyan. Pero pag naging idolatrous na, yung pag-admire natin sa mga taong ito, yung nga po, sinusundan na natin kung ano ba yung
ano ba yung ginawa ni ano ngayon. Lagi na tayo nakatune in sa mga social media kung ano yung saan sila nagpupunta. May show ba sila ganito ngayon? Tara, punta tayo dito. Eh, yun po. No? At saka yung time nga natin, yun na yung laging pinapanood natin sila. Diba? So, sabi rito ni Pastor Noel sa kanya lesson note. So, binabalanse lagi ni Pastor Noel eh. Sabi niya rito, to admire someone for talent or ability is a natural human response or appreciation. So, tama po yan. Nakita natin, magaling kumanta, magaling umarte, magaling sumayaw, magaling sa sports. O ako po, di ba, sa basketball, sino ba idol natin sa basketball? Si Jawo, di ba? Pero wag lang po natin gagayahin yung mga panggugulang ni Jawo, di ba? O kunyari, si Michael Jordan, di ba? Ina-admire natin yung kanyang talento na masabi natin na the greatest person ever played the game of basketball, di ba? Though siguro yung mga iba hindi agree sa akin, di ba? Alam ko si Kuya Jerry, si Dr. J yung kanyang wallpaper, di ba? So naalala ko dati nung elementary ako, sabi, sino mas magaling? Si Jordan ba o si Dr. J? Eh si Jordan tinuruan lang ni Dr. J yan eh. Totoo po ba 'yan? So wala pong masama na i-admire natin itong mga talento o ability na nakikita natin dito sa mga entertainment na napapanood natin. Pero saan po tayo magkakaproblema? Again, kapag ka ito ay naging panatiko na tayo dito, anong sabi? Point. Modern culture is soaked in idolatry of celebrity. Christians must not conform. Oh, ito na yung makabago eh. 'Di ba? Ano ba nangyari kay ano? Oh, ano mag-uumpisa yan, 'di ba? Sinusundan mo na ngayon tong artista na 'to. So ngayon, pag nagsama-sama na kayo ngayon sa trabaho o sa school, ito na ngayon yung pag-uusapan nyo. Nagchichismisa na kayo lagi tungkol dito sa mga artista. Ay, ano yung latest kay ano, kay ganyan? Alam mo ba yung latest kay ganito? 'Di ba? So, kasi nga, iniidolo na natin yung mga celebrity na ito. Pero tayo bilang mga mananampalataya, hindi tayo dapat nagko-conform sa mga bagay na ito. So, kung meron man po sa atin na tayo nagkakasala dito, eh dapat po magsisi po tayo magrepent po tayo, magsisi tayo sa ating kasalanan na ito kasi hindi po tayo dapat na nauhulog sa mga ganitong bagay na iniidolo na natin itong mga celebrity. No? Ano pa? Disproportionately big money for celebrities for less important work. Ano ba ibig sabihin nito? Big money for celebrities for less important work. Gumagastos ka na. Pupunta rito yung K-pop, di ba? Magkano ticket nun? O yung Taylor Swift. Di ba? So kung ganyan po tayo kapanatiko, hindi po yan ang dapat na nakikita sa atin bilang mga mananampalataya. Ano pa? Undue influence on decisions and conduct. Di ba? Minsan may mga celebrity na nagbibigay ng mga life no? Tama, no? Good morning, di ba? Kunyari ganyan. Yung parang mga, ano ba tawag nila dyan? Parang encouragement nila for the day, parang ganyan. Di ba? Ibig sa salita ng Diyos, doon tayo kumuha ng wisdom, ng encouragement. Hindi. Kumukuha na tayo doon sa mga ano. Ano ba sabi ni Idol Rafi? Ano ba sabi ni Coco Martin o sino man? 'Di ba? Ano ba yung mga pormahan nila ngayon? O ano sabi ng mga politiko? Ngayon, mainit ngayon yung impeachment, 'di ba? Kay VP Sara. So, hindi ko naman sinabi na hindi na tayo dapat maging aware sa mga nangyayari sa atin. Pero kung mayat-maya na lang, yun na lang ang lagi nating inaabangan, nagkakasala na tayo sa bagay na yun. Kung mayat-maya, I mean, yung talagang mayat-maya, di ba? Di ba? So, na-impluwensya na yung mga ano natin, kung paano tayo magdesisyon, kung paano tayo mabuhay nitong mga celebrities na ito. Yan ang entertainment eroding to fanaticism, which is sin. So, sabi dito, beware. Giving a celebrity adoration exceeding devotion to Christ.
is sin. So, mag-ingat po tayo, no? Tingnan po natin yung ating buhay sa bagay na ito, na kung sobra-sobrang idol o pagbibigay ng oras, ng effort, ng time, ng pera sa mga bagay na ito at naapektuhan na yung ating devotion sa ating Panginoon Kristo, ito po ay kasalanan. O sabi ng Panginoon Kristo rito sa Matthew 10:37, "Whoever loves father or mother more than me is not worthy of me, and whoever loves sons or daughter more than me is not worthy of me." So again, yung sabi ni Pastor Joey kanina, dapat meron tayong self-denial, di ba? Mga Kristiyano na tayo eh. So yan yung una, idolatrous admiration of celebrities. Ano yung pangalawa? Addictive fixation on amusement. Ito, grabe na rin to. Di ba? Ito po yung isa sa mga dinidil din namin sa aming bahay. Games. Gamers. Yung po mga anak ko, mga gamers. Ako rin po, during some point sa buhay ko, ako ay naging gamer din. At nakita ko yung aking kasalanan doon sa pagiging gamer. Ito po, hiningi ko na ng tawad sa Panginoon at nagpapasalamat ako sa Panginoon na binago niya na ako sa bagay na ito. So yung mga nakakilala sa akin, lalo na po yung asawa ko, matinding gamer po ako. At yun po ay hindi po yun tama. Hindi ko sinabing mali ang mag-games, pero yung pong itong addictive fixation on amusement, games, sports, yung mga shows, yung mga performances, lagi nating hinahabol yan, inaabangan talaga yung mga concert na yan, kung ano man. Kung pong addictive na tayo dyan, yan po ay kasalanan. Ano pa? So sabi dito, again, pang balanse muli, there is a healthy place for amusement as diversion from life's tedium. So gaya po na sinabi natin, itong games, hindi po yan masama. Hindi po yan masama. Unless lang mga nilalaro nating games, mga malalaswa. O kaya nagsusugal na tayo. So, siyempre, masama yun. Pero kung mga legitimate na games, hindi po kasalanan yung games. Yun po yung gusto natin linawin dyan. Pero kung tayo addict na dyan, ano ba yung addict? Di ba? Wala nang control. Kakain ka lang kasi nagutom ka, di ba? Maya-maya, pagkatapos mo kumain, balik ka na naman doon, di ba? Tapos hindi mo namamalayan, nako, 12:00 na. May pasok pa ako bukas, pero okay lang. Last game na to, last game. Ganun po yung nangyari sa akin eh. So, kaka-last game ko, nakita ko 2:00 na ng madaling araw. Ayun, puyat ka na naman, di ba? Pero itong mga bagay na ito po ay common grace na ibinigay ng Panginoon sa atin. Na-i-enjoy natin to. Ibig sabihin, pwede tayong mag-relax, pwede tayong mag-games, pwede tayong manood ng mga sports. O mamaya po, may laban po yung school namin, yung alma mater namin. Kalaban po ay UP. So, siyempre, hindi po ako magiging hipokrito, no? Siyempre, titignan ko mamaya yun kung sino yung nanalo. Kasi Lasal versus UP yun eh. Pero, di ba, kung habol tayo ng habol dito at napapabayaan na natin yung ating mga duties, especially mga spiritual na duty natin, nagkakasala po tayo sa bagay na yun. Yun po yung gusto natin linawin dito. Again, yung pong games, yung mga entertainment, no? Para po ma-relax tayo. Minsan, sobrang stress tayo sa work. Di ba? Kailangan natin mag-break. Siguro kahit si Pastor Joey, kayo pa Pastor, nag-games ba kayo pa minsan-minsan? Sa cellphone nyo? So, ano ginagawa nyo? Kunyari, medyo pagod na kayo sa pagpe-prepare ng mga sermon, ng mga... So, yung nga po, di ba? Ito po yung pang-relax eh. Pero kung ito ay kakainan ng sobrang oras, matindi na impluwensya sa atin, yun ang delikado na. So, sabi rito, it is part of rest from labor. So, alam niyo po ba ang Panginoon Kristo, sabi rito, Jesus was sensitive to this need. Sabi ng Panginoon sa Mark 6:31. Sinong gusto magbasa Mark 6:31? Sino po? Sino pong gusto magbasa? Mark 6:31.
Oh, yun. Mismo ang Panginoon Kristo po sabi di ba? Di ba? Come away by yourselves to a desolate place and rest a while. For many were coming and going and they had no leisure even to eat. So, ang Panginoon Kristo sensitive siya sa relaxation, sa rest. Kaya hindi masama itong mga bagay na ito, pero pag ito ay naging addict na tayo dito, doon na tayo nagkakaproblema. Ano pa? It is wrongly inviting burnout to have continuous labor without diversion. So, kailangan po meron tayong break. Tatrabaho tayo. Hindi pwedeng tuloy-tuloy yung trabaho. Di ba? Ano pa? Point. Modern culture has invented many forms of amusement that are addictive. Ito yung problema ngayon sa makabagong kultura. Masyado ng addictive itong mga amusement, lalo na itong mga games. Ito po, naranasan ko po ito personally. Na-addict po talaga ako sa games. Grabe po yung pagka-addict ko po sa games. Talagang grabe. Nasira yung aking lahat, naapektuhan. Ito yung matindi ngayon Kasi nung araw, ano ba yung mga libangan nung araw? Nung wala pang cellphone. Siguro basketball, no? Kung may half court sa malapit sa inyo. O yung mga bata naglalaro ng mga patintero, tagu-taguan, habul-habulan, ganyan. Tapos no, nauso yung sipa. Sino po nakapaglaro itong sipa? Alam yung sipa? Yung trumpo. Naglaro ba kayo ng trumpo? Yung mga nabutan ko pa yan Tapos naglaro din kami ng text. Jolen, di ba? Naalala ko noon, masaya maglaro, di ba? Nag-e-enjoy kayo, mga kaibigan nyo. Pero pag tinawag na tayo, alam natin, alas 6 na, dapat nasa bahay na kasi kakain Di ba? Hindi ganun katindi yung addiction sa atin Di ba? Balikan ninyo, nung araw, kung na-experience yung mga ganun laro, hindi ganun yung addiction Pag nag-uwian na yung mga nag-uwian na yung mga kalaro mo, uwi ka na rin. Pero ngayon, iba. Kahit ikaw lang mag-isa, basta may cellphone ka, tuloy-tuloy ka. Nag-uwian na lahat, ikaw ganun ka pa rin. Yan ang problema sa modern culture. Yan sinasabi rito, modern culture has invented many forms of amusement that are addictive. Kahit mag-isa ka lang. Hindi mo kailangan ng Kasi mga kalaro mo, online din di ba? So sabi rito, what is for fun has become overly serious. Eto, di ba? Video games in Olympics. Di ba ngayon meron ng e-games? So yung games, dinesign, ewan ko kung ang history ng games, parang ni-research ko yan dati, mga Japanese ang nag-invento niyan Kasi po alam niyo yung mga Hapon, mga workaholic po yung mga Hapon. Sino po mga nagtrabaho na rito sa Japanese company? O may mga kaibigang Hapon? Grabe po ang kanilang work ethic, ang mga Hapon. Sa kanila po, hanggat hindi umuwi yung boss nila, hindi sila pwedeng umuwi. So kung yung boss nila, alas 10 na ng gabi, nakatrabaho pa, hindi sila pwedeng umuwi. Minsan sinasabi ng kaibigan ko na nagtrabaho sa Japanese company, wala na nga daw silang ginagawa Pero dahil nandun pa yung boss silang Hapon, nagpapanggap na lang sila na kunyari may ginagawa sila. Kasi nga, ganong katindi yung pag-ano nila sa trabaho. Parang iniisip ng Hapon, pagka umuwi ka kagad, wala kang sa trabaho mo, di ba? So, na-invento yung mga games, yung Nintendo na yan, para pang divert. Kasi nga nai-stress yung mga Hapon Pero ngayon, makita natin e-sports, di ba? E-games, no? Yung mga ML, di ba? O ano pa? May Dota pa ba ngayon? Meron pa bang Dota? Di ba? Naging kasama na sa Olympics yan. Hindi na to, seryosohan na to, kung makikita nyo. Hindi na for fun, hindi na for relaxation. Grabe na, kumbaga talagang makikita mo yung frustration nila pag natatalo sila. Hinahampas sila yung mouse nila o yung keyboard nila. Trash talking. Imagine niyo, ito po. Ito po sinasabi ko sa inyo, based on my personal experience. Pag po naglalaro ako, kasi kalaro ko, online yung kalaro ko Ang laro ko po, NBA. Doon po ako na-addict So, kalaro ko, nasa iba't ibang lugar sa mundo. Kasi online di ba? So, pagka
Alam niyo yun, yung nagagalit ka na, naiinis ka na kasi feeling mo, dinadaya ka, laging shoot, ganyan. So, apektado ka na. Hindi na ito fun. Ito ay stressful na sa'yo. Nagkakasala ka na dito. So, sabi pa dito, what is recreational luxury has been turned into necessity. Ayan na nga. Cannot be missed. O, ito na lang. Sino mga mahilig mag-Netflix? Mga series. O, minsan po, guilty po tayo dito. Huwag na po tayong maging hipokrito sa bagay na yan. O, kailangan mapanood ko to. Kailangan matapos ko tong series na to. Kailangan alam ko yung ending nito. Kasi pagpasok ko bukas sa office, hindi ako makakasabay sa mga kwentuhan namin. Kasi hindi ko napanood. Diba? Eh, grabe yun. Pagka ganun na tayo, cannot be missed. Pastor? Yan sa Netflix. Minsan parang nakita ko yung ganda ng istorya. Tagal-tagal, tinapos ko na sa ulit. Maubos lang ang oras ko eh. Again, hindi po natin sinasabi na masama yung Netflix. Baka mamaya po, pag uwi natin, ngayon pala, baka nag-unsubscribe na kayo ng Netflix nyo po. Hindi po yun ang tinuturo natin dito. Ang sinasabi po natin, itong mga bagay na ito, na common grace na ibinigay ng Panginoon para gamitin natin, i-enjoy natin, biyaya ng Panginoon niyan, common grace. Eh kung ito ay naging necessity na, ito na yung dito na tumatakbo yung buhay natin. Kumbaga parang grabe na yung pagano natin dito, hindi pwedeng hindi mo tumano eh. 'Di ba? Necessity na nga sa ito eh. Ito example na lang kunyari. Kunyari nagbabudget ka. Sabihin natin may nangyari sa buhay ninyo o meron kayong kailangan bayaran at kailangan nyo mag-revisit ng inyong mga budget, ng finances nyo. So, magkukumpit kayo ngayon. Lilista mo ngayon, di ba? Saan ba napupunta yung mga pera natin? O, meron kang Netflix, meron kang YouTube, Premium, meron kang Spotify, o ano pa, Disney, bla bla bla. I-add mo lahat yon. Kung magkano yon. Tapos makikita mo ngayon, kung palang mag-subscribe ako dito sa kahit mga 3 lang dito, ititira ko na lang to, parang may masisave pala ako rito. Eh pero dahil ikaw ay hook na hook ka, mas tinitipid mo pa yung mga bagay na hindi naman dapat tipirin kaysa sa mga bagay na ito. So again, hindi ko sinasabi na mag-unsubscribe kayo. Pero sa akin, case by case, kung kayo ay nahihirapan sa finances nyo, baka pwedeng bisitahin nyo itong mga subscriptions ninyo. Di ba? Kasi, kung ikaw hindi mo kayang i-give up sa mas mahalagang bagay, yung ginagastos mo sa mga subscriptions, eh baka nagkakasala ka sa Panginoon sa bagay na yan. Kunyari, tithes. Hindi ka nagta-tithes. Kasi wala ka ng pang Netflix, ganyan. Oh. Again, inaano ko lang po yun doon sa extreme na example, no? Di ba? Maraming di ba? Pwede tayong maging example sa bagay na yan eh. Yun nga, dahil sa takbo ng kultura na to, na modern culture, ang dami na. Amazon Prime, Disney Plus, HBO Go, o ano pa isa? Di ba? So sabi rito, we spending too much on amusement more than real vocation. Ayun na nga, yun na pala yun. Spending too much on amusement more than real vocation. So Ephesians 5 verse 15 to 16, so sabi rito ni Apostle Paul, look carefully then how you walk, not as unwise but as wise. Oh, wag tayong maging unwise sa mga bagay na ito. Making the best use of the time. Ito po, minsan ang bilis ko rito madali din ako nito eh. Di kunyari, di kakatapos mo lang kumain, di ba? Tingin-tingin ka ngayon kunyari, yung mga reels. Kasi mga reels, mga video siya na maikli lang eh. So, browse ka ng browse, ganun ka ng ganun. Naku, hindi mo na namalayan. 2 oras ka na palang ganun ng ganun, no? Tapos, ngayon, maiisip mo na ngayon, naku, magpe-prepare pa pala ako ng Sunday school o kaya ng sermon. Naku, wala na akong time. O kaya, naku, may gagawin pa pala akong report sa office. Ayun. Di ba?
Ayun ang problema. So sabi rito, making the best use of the time because the days are evil. Yun po yung kailangan nating ano sa mind natin eh. Yung panahon natin ngayon ay evil. Patindi po ng patindi yung laban natin, yung sinabi kanina sa preaching, di ba? Flesh versus spirit. Hindi po tayo, hindi natin kayang mag-afford na mag-relax doon sa laban na yun. Kasi patindi ng patindi. Kumbaga, ang kaaway, ang dyablo, kung ang Panginoon, double time siya sa pagpapalaganap ng kanyang ebanghelyo para iligtas niya yung mga taong itinalaga niya para sa kaligtasan at makumpleto yung bilang, at pagkatapos na makumpleto yun, doon siya muling babalik, yung kanyang second coming, ang dyablo, ganun din. Double time din siya sa ng kasalanan sa mundong ito. Kaya, hindi po tayo dapat magpatumpik-tumpik sa bagay na yan. Ano pa? Yung pangatlo, and mindful satisfaction with immorality. So, eto, di ba? Ano ito? Gay glorification, indecent shows. So, minsan makikita mo, di ba, sa Facebook, ito nakikita ko to, hindi ko alam kung paano ba to ibablock sa Facebook kasi parang automatic na lumalabas eh. May mga vlogger, no? Ano pa daw sila? Doktora, ganyan. Naka-uniform pa, ganyan. Mukhang doktor. O baka doktor talaga. Kaya lang, ano mga tinuturo? Ang tinuturo pa nga mga sexual, di ba? Paano mag-enhance ng ganitong sexual experience? Paano mag-ganyan? Hindi po tayo dapat nag-aano sa mga ganyan. Hindi po tayo dapat nagko-confirm sa mga ganyan. O gay glorification. Di ba? So again, ito may pagbabalanse rito So sabi rito ni Pastor Noel, even gays as humans, alam natin, anong sabi ng Biblia? Tayo ay nilikha according to God's image and likeness. Ito narinig ko to sa preaching dito, sa pulpitong ito, na bakit hindi mo dapat i-anuhin ang isang tao? Kasi ginawa siya ayon sa image and likeness ng Panginoon kahit yan pa ay kriminal, kahit yan pa ay bading o anuman, hindi mo siya dapat i-treat ng mali. Kasi ginawa siya ayon sa imahe at saka sa likeness ng ating Panginoon. At itong mga taong ito, bilang mga tao, meron sila mga talento that we can rightly appreciate o admire. O kunyari, magaling kumanta, magaling sumayaw. Di ba? Hindi natin tinitingnan siya na kung ganun siya, tinitingnan na natin siya na parang with contempt o di ba? Pero, mga tao din ito Pero, ano itong unmindful satisfaction with immorality? Siyempre, kapag ito ay hindi na umayon sa salita ng Diyos, sabi rito, modern culture has demanded non-binary gender. Di ba? So, kapag yan na yung ating nag-cross na tayo dyan na tayo hiwalay. Di ba? Naiintindihan po ba natin yon? Hindi natin sila hinahamak, hindi natin sila nilalait, hindi natin sila minamak. Mali po yun. Kung meron po tayong mga ganon dito sa mga gay, sa mga transgender, na mga panglalait, pangmamak, dapat po humingi tayo ng tawad sa Panginoon, mag-repent tayo dyan kasi kasalanan po yun. Isipin po natin, kahit itong mga taong ito po epekto ng sin, ng pagbagsak ng mundong ito sa kasalanan. At alam po natin na ang kanilang pag-asa ay walang iba kundi ang ebanghelyo ng Panginoon. Pero hindi ibig sabihin nun, umaayon tayo dun sa mga propaganda nila na alam natin na labag sa salita ng Diyos. So malinaw po yun, Ang tinuturo po natin dito, itong mga taong ito, dapat natin silang irespeto. Kung sila'y kamag-anak natin, dapat natin silang pakitaan ng pagmamahal. Pero siyempre, yung mga bagay na alam natin, taliwas sa salita ng Diyos, hindi tayo makikipag-compromise sa kanila. So, yun lang po yun. So, sabi rito, review. God created the male-female distinction of humanity. O, alam natin yan, di ba? Tayo ay equal. Ang lalaki at sa babae, equal sa harapan ng Panginoon. Pero meron po tayong magkaibang roles na ibinigay ang Panginoon sa atin, di ba? Alam natin yan. Genesis 1 verse 27.
This applies to all indecency in the guise of fun. Ano ito? Green jokes. O, di ba, minsan nagbibiroan tayo, hindi natin namamalayan, green jokes na pala yung ano natin, di ba? Lalo na sa opisina, ang bilis nito. O kaya sa mga, pag nakikita-kita yung mga magkakaibigan. O, yan na yun. Unmindful satisfaction with immorality, green jokes. Diba? Dapat hindi na tayo dyan. Hindi na tayo nagko-conform dyan bilang mga mananampalataya. Sabi rito, beware, enjoying what is immoral and indecent, justified as trivial. Diba? Dapat hindi. Hindi dapat ito maging parang trivial lang. Dapat ang pagtingin natin dito, kasalanan to. Ano sabi sa Ephesians 5:3-4? But sexual immorality and all impurity or covetousness must not even be named among you. Yun sabi. Sexual immorality, impurity, covetousness must not even be named. Minsan nakakaano di ba? Parang, ay si brother, si Anthony, ay, ano pala yan? Ka-church pala yan? Ano yan Ganito yan O di ba nadudungisan natin ng pangalan ng Panginoon Jesucristo kapag gano'n yung tingin sa atin ng mga tagalabas? Let there be no filthiness, nor foolish talk, nor crude joking. So, dapat maingat tayo sa ating mga pagjo-joke, which are out of place. But instead, let there be thanksgiving. So, yan po yung mga kasalanan na nakita natin pagdating dito sa entertainment, eroding to fanaticism, nagiging addictive tayo, nagkakaroon tayo ng unmindful satisfaction with immorality, at saka yung sinabi pa na ito sa number 1, yung idolatrous admiration of celebrities. So, yan po yung mga bagay na tayo ay maaaring magkasala, mahulog tayo sa pagkakasala ng entertainment eroding to fanaticism. So, ano naman yung pambalanse nito? So, ito naman yung enjoying critically every entertainment. So, paano? So, nakita natin kung saan tayo pwede magkasala pagdating sa entertainment. Ngayon, paano naman natin i-enjoy yung entertainment na hindi tayo magkakasala? So, sabi rito, enjoying critically. So, sabi rito, Romans 12:2, again, yung binasa natin kanina, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. And sa 1 Peter 4, verses 3-4, for the time that is past suffices for doing what the Gentiles want to do. So, ano ba ginagawa ng mga hentil? No? Living in sensuality, passions, drunkenness, paglalasing, orgies, drinking parties, and lawless idolatry. With respect to this, they are surprised when you do not join them in the same flood of debauchery, and they malign you. So, ito po naranasan ko to kasi yung mga kabarkada ko ng high school, meron silang group chat. So, hindi po nila ako ini-invite dun sa group chat namin, yung mga kabarkada ko ng high school. Bakit po? Kasi, alam po nila na ako po ay Kristiyano. Alam po nila na hindi ako panig dun sa mga bagay na mga malalaswa. Kasi puro malalaswa po yung pinopost dun So, ang disadvantage nga lang po, minsan, kunyari, meron na palang namatay kaming kaibigan, ganyan. O yung magulang ng kaibigan namin, namatay, hindi ko alam. Kasi nga, sa group chat din nila nilalagay yung mga communication Kaya lang, pag nag-join na ako doon sa group chat, makikita ko na rin yung mga pinopost ng iba na mga malalaswa. So, nung nakita nila na nag-leave ako, hindi na nila ako in-invite. So, alam na nila yon. So, yun yung sinasabi rito na sila ay with respect to this, they are surprised when you do not join them in the same flood of debauchery. Anong ginagawa nila ngayon? Minamalay ka na nila, si masyado naman banal yang si Brother Mark Huwag na natin isama yan. Ano yan? Huwag natin isama yan, KJ yan. Diba? Ganun po yan. Yan po yung sinasabi na salita ng Diyos yan, at totoo po yan. Mararanasan natin yung mga ganyang persecution.
So sabi rito, note critical. Ano ba yung critical na sinasabi? Yung critical, hindi ibig sabihin nito, fault finding, na kinikritik mo yung mga entertainment. Kung di, ang sinasabi rito ni Pastor Noel, by critical means analytical. Ito yung nag-iisip ka, mindful ka doon sa mga entertainment na pinapanood mo. Kunyari, alam mo na malas pa yan. So bakit ito pa panonoorin yan? Di ba? So sabi rito, beware. What we may consciously reject in a serious context becomes acceptable in fun. So ano ibig sabihin nun? Oh. Kunyari, andito sa church, di ba? Seryoso rito eh. Dapat nasa church ka, seryoso ka, di ba? Pero pag wala ka na sa church, di ba? Katuwaan na. Iba na ngayon sa'yo. Acceptable na ngayon sa'yo yun. Di ba? Pero pagkakasama mo mga taga-church, iba. Di ba? Oh. Kumbaga, ikaw nire-reject ko yan. Ano yan? Hindi ano yan. Pero pag mga kaibigan mo, nakatuwaan na lang kayo, acceptable lang isa ngayon. Sabi, meron ka na, doble kara ka na, di ba? So, mag-ingat tayo sa mga ganon. Di ba? Ano pa? Point. Conversion should transform our appetite for immoral entertainment. So, dapat wala na tayong appetite sa mga ganong bagay. Kasi nga, na-convert na tayo eh. Na-born again na tayo eh. Di ba? Dapat maingat na tayo. Maingat na po tayo sa mga Kaya nga kanina, naitanong ko sa inyo yung tulfo eh. Di ba? Pero hindi ko sinasabi na bawal magtulpo sa CRC. wala po akong sinasabing gano'n Baka may magpatulpo sa akin dito. Again, ito po enjoying critically. Sabihin, tayo ay mindful, tayo nag-iisip. Hindi po tayo basta lang nanonood. Yun po yung gusto natin sabihin dito. Kasi, gaya nga po sinabi ko, siguro kay Tulfo, meron naman mga helpful na mga sinasabi si Rapi Tulfo doon sa kanyang palabas. Pero kung nakita na natin, mga nag-aaway lang naman kung ano-ano, mga ganyan, mga chismisan lang, lipat na tayo. Huwag na tayo magtulpo. Magbasa na lang tayo siguro ng Bible o mag-pray na lang tayo o iba na lang yung panoorin natin, di ba? Kasi nga, binago na tayo ng Panginoon eh. Hindi na ito yung buhay natin eh. Kaya nga sabi, do not be conformed to this world. So ano po ang challenge sa atin? Have mental presence and alertness in entertaining times and enjoy. Yun po yung mahalaga. Again, hindi po tayo dito fundamentalist, no? Hindi po tayo mga legalist o mga fundamentals na bawal tayo manood ng sine. Dapat wala kang Netflix. Di ba? Dapat ang mga apps mo, mga Legionnaire, Grace to You, di ba? Hindi po tayo ganon. Hindi po yun yung natin. Wala po tayo sinasabing bawal. Pero sinasabi natin, have mental presence and alertness in entertaining times. Kung ito hindi nagbibigay ng edification sa atin, ito ay nagdudulot pa sa atin ng pagkakasala, nag-iisip pa tayo ng mga immoralidad na kaisipan o ng mga pagchichismisan, dapat po tayong umiwas dyan. Kaya mag-ingat po tayo, mga naglalike, mga nag-share ng mga videos na Kasi ang bilis na po, kitang-kita po agad tayo sa social media. So, sino ngayon ang nababahiran na dudungisan? Ang Panginoong Jesucristo po ang nadudungisan. Doon po sa mga ginagawang mga ganung bagay. Kaya dapat hindi po tayo nakikiayon at nakikisama doon. Kailangan natin ng mental presence and alertness sa bagay na ito. So, yun lamang po at doon na po nagtatapos yung ating lesson. So, meron po bang gusto magbigay ng insight o tanong sa bagay na yan? O maglinaw?